Father Flavi siguro, familiar kayo sa kanya, no? Dahil isa po siya sa talagang masidhi at matindiyang paninindigan para sa karapatang pantao, para sa dignidad ng bawat tao, at para po sa buhay. Life, okay? So matindi po yung kanyang pakikipaglaban doon po sa karahasan ng drug war noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At meron po siyang grupo, matagal na pong tinutulungan yung mga kaanak ng mga napatay doon po sa drug war. Okay? Kanina kasi napag-usapan namin ni Father Flavi ito nung kinukumusta ko siya bago kami mag-usap dito sa panayam na ito. Nabanggit niya sa akin, meron pala mga banta sa kanyang buhay o yung mga highly suspicious activities that most likely are intended to put his life in danger. Pwede po bang pakikwento ito? Kasi alam ko dati pang maraming banta sa buhay niyo, pero lately parang merong karagdagan, no? Pwede po bang pakikwento para aware yung publiko? Salamat, Christian. Minsan nahiya ako magkwento nito, pero sabi nga nila, the best security is always to be in the public eye. Nanahimik ng ilang panahon, sabihin taon din, nung hindi na si Rodrigo Duterte ang presidente, medyo nawala, humupa ng ilang taon din naman, hindi ako nakaramdam. Pero nitong Enero ay mistulang na numbalik, and that prompted me to take a break for a while, went off the grid and went it was a break na rin na pinilit sa akin, but also by circumstance. The first instance was nung day na paalis ako, pupunta ako sa abroad at madaling araw yung biyahe ko, and nagulat ako, sinabihan, kumatok yung gwardiya. I was scheduled to leave at 4 a.m. Sinabi sa akin ng gwardiya na, Father, hindi kita palalabasin sa front gate. Doon ka sa isang exit. At tinanong ko kung bakit. Ay sinabi merong dalawang nakamotor at pinaghihinalaan ko sila. Kapag nilapitan ko, aalis, tapos ito na naman. So that was the first. The second was someone was coming over sa Kalinga Center natin. Alam naman natin na bago tayo kumalinga ng mga EGK families ay nangangalaga tayo, naghahandog na may dangal na showers at buffet meals sa homeless. Yeah. 2-3 suspicious character ang nakaposte at nagtatanong kung nasaan ako at gusto nila makausap. The third was early last month. Paglabas ko ng DOJ, merong motor na dumaan sa harap ko at tumigil sa harap ko. Nagtanggal ang helmet, bagamat naka-hood. Nangamusta, kilala ko, out of the blue, no? And sinabi ko, maayos naman, busy, at may susunod pa appointment. At nagsabi naman kaagad yung lalaki na, sige, ingat ka lagi, Father. Sabi ano yung tono? Ano yung tono ng kanyang pagsabi ng ingat? Tsaka ano po yung suot niya? Parang hindi ko masasabing Grab driver or dahil walang label sa helmet eh. Normally meron silang labels. Medyo taunting yung tono, may pangisi. Oo, taunting, sarcastic na nakangisi. Nakita ko yung umingisi at do sa mata na nakikita ko na nakatawa siya nung kinakamusta niya ako at saka nung pagsabi ng ingat. I was alert, I was ready to jump kung sakaling mayroong may unusual na galaw, pero awa naman ng Diyos wala, and so he left. It was a 3-5 minute in less than 5 minutes encounter. The last one was doon sa sa kumbento ng mga madre. Hinahanap ako ng 4 na tao at pinipilit na doon daw ako nakatira at gusto nila ako makausap. Sa kaba ng mga madre ay
na banggit ng mga madre kung saan ako nakatira. Kaya sabi ko, sister, napakabait yun. You really share what your informations, ano? So, ang ano doon, ang surprising doon was naka-white na van. Alam naman natin yung mga nung panahon ng laganap na patayan ni Duterte ay white vans were very promiscuous or were present in such areas, you know. So these 4 instances have taken place in a period of 2 months, and I nag-iingat at hindi ko pwede sabihin hindi dapat pag-ingatan, pero hindi kailangan matinag at hindi rin dapat magpabaya sa kaligtasan, pero hindi magpapabaya sa tungkulin na gawin ang dapat. Okay. Ito, binabasa yung mga comment dito. Maraming pinagdarasal yung inyong kaligtasan. Pero syempre, mga demonyo nandito rin. Hindi naman pwedeng puro matitinong tao yan, di ba? Marami rin mga alagad ng kadiliman dito. Sanay na sanay kayo rito, no? Sinasabi, kayo rin may tama. Di ba? Puro daw kayo, duda. Wala naman daw, no? Anyway, kasi dito sa mga nagko-comment na kampo ng kadiliman, iwanagin ko lang po, no? Hindi ito yung basta naisip lang niya o paranoid lang siya, no? Meron pong konteksto yan. Dahil dati na po siya nakakatanggap ng mga death threats, hindi po ba? 2016. Simula nung nangalinga tayo ng mga pinatokhang ni Digong, ay almusal ko yung death threats at siguro hinanda rin tayo sa mga ganitong pangyayari na naganap na nung una pa. Meron po ba kayong coordination with the Philippine National Police para at least, di ba? Merong mga ng protection kung sakasakali. Yeah, meron naman, at nagpapasalamat din ako sa mga magigiting na kababayan natin na ka-uniforme na handang tumulong at sa mga ilang mambabatas na nagpapaabot ng kanilang concern. Meron tayong ginagawang pag-iingat. Oo eh. Kaya nga kasi I decided, hindi si Father na nag-volunteer nito. In the course of our conversation kaninang hapon, kinumusta ko lang siya at medyo nabanggit niya. Sabi ko, Father, magandang pag-usapan yan in public dahil hindi pwedeng baliwalain yung mga ganyang kilos. Lalo yung konteksto ninyo na marami kayong natulungan ng mga biktima ng drug war, yung mga kaanak, at syempre, maraming uminit yung ulo sa inyo mula doon sa mga may pakana itong drug war na ito. Kasi tinigsalalamunan nila yung mga katulad ni Father Flavie, di ba? Lalo kung susubaybayan niyo po yung Quadcom investigation, nandun si Father Flavie on many occasions, di ba? So kailangan iba yung pag-iingat, Father Flavie. Salamat Christian, at salamat sa concern, at tuloy po, tama po, iba yung pag-iingat ang ating ginagawa rin, at mas madalas ang kumpisal para malinis-linis yung kaluluwa, at handa lagi kung ano man. Batok ako Oo. Okay, Father Flavio, maraming salamat po for joining us, and really thank you for the dedication, the commitment, and all the hard work that you've been doing all these years. Maraming salamat po sa inyo, Father Flavie. Ingat po kayo. Pagdarasal po namin kayo. Salamat ang marami, Christian, and I'm happy that your program continues to be an inspiration sa tulad ko na nagpapahayag ng katotohanan na walang takot, at ito nga, sabi mo, no holding back. Salamat sa iyong walang sawang hindi pagkakalat, pero pagtindig sa katotohanan at sa ating mga kababayan. Salamat. And to all the viewers, thank you so much.